Mga kasambahay sa Pilipinas, ang kabataan po ay nagsisimulang manigarilyo sa edad po na 7 taon. That's very sad. Nagiging regular po ang paninigarilyo nila sa edad na 13 hanggang 15 taong gulang. Ang paninigarilyo po ang pinakaunang sanhi po ng kamatayan sa buong mundo. Ayon po sa Department of Health, isang tao kada 13 seconds or 1 milyong katao taon-taon po ang namamatay dahil nga po sa paninigarilyo. Ano nga ba ang mga posibleng komplikasyon nito at epekto ng paninigarilyo sa ating mga katawan? At paano nga ba ito may iwasan? Yan po ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Kasama po ang dalawang nagagandahan at magagaling na doktor na talagang very strong ang advocacy nila against smoking, mga kasambahay. Unahin na po natin ang ating medical specialist ng Department of Pulmonary Medicine. Siya po ay Program Director din po ng Smoking Association Program ng Lung Center of the Philippines. Palakpakan po natin, Dr. Aglaina Ong Cabrera. Dr. good morning. Good morning. Good morning. Good morning. And makakasama rin po natin, mga kasambahay, ang program coordinator naman ng non-smoking, no? Kasi ang month po ng June ay non-smoking month. Ito, palakpakan din na po natin, mga kasambahay. Walang iba, Ms. Risa San Juan. Good morning and welcome sa Good Morning Kuya, Ma'am Risa. Ayan, pag-usapan na po natin ang before we proceed into the topic na non-smoking, ano? Merong proclamation. Kailan po ito naganap? At ano po ang pinakalayo ng proclamation? Are we talking about the Republic Act 2211? Actually, it sort of protects the public sa paninigarilyo ng mga ibang tao. Kasi dahil po sa second hand, and by the way, may third hand smoke din po, na nakakapagdulot ng sakit sa mga kababayan natin. And sa pamamagitan po nito, it prohibits po smoking sa mga public places. Ibig sabihin po sa paaralan, sa mga hospital, mga ahensya ng gobyerno, sa pampubliko pong mga lugar, kumbaga. Aside sa mabaho, aside sa hindi maganda, marami rin yung nagagawa na ikinasisira ng ating katawan, di ba? Bakit po ba sa loob ng isang sigarilyo, ano po ba ang component nito na nakakasira po ng katawan ng isang tao? Marami pong chemical ang sigarilyo. 7,000 chemicals po siya. Dati 4,000 lang, ngayon nasa 7,000 na. Okay. Kaya marami po kaming mga pasyente ngayon ni Miss Risa dahil 7,000 na po ang chemical. Akala po ng mga tao, nicotine lang po. Pag tinanong ko po ang mga pasyente, pag tinatanong po namin ni Miss Risa sa clinic, sinasabi lang po nila tar and nicotine. But actually 7,000 po yan. To name a few, kasi mahaba po yung 7,000, ubos po yung programa natin. Naphthalene, ammonia, formalin. Sabi ko nga, buhay ka pa, inimbalsa mo ka na. Oo, dahil ginagamit tapos, yun, diba? aceton, kuko ka ba? Kuko ka ba? Kuko ka ba? Ipis ka ba? Ipis ka ba? Kasi may naphthalene din. Butane, methane, marami po. And 70 of them causes cancer. Ayan, yung nabanggit niyo pong nicotine, di ba yun po yung basically component kung bakit nagiging addictive po yung sigarilyo, di ba? So, malaki po bang porsyento ng nicotine dun sa component? Sa ngayon po, pataas ng pataas kasi nung unang panahon, tabako lang naman eh. Dinrolyo lang ng mga lola natin, di ba? Tapos hihit-hitan. But sa ngayon po, unfortunately, para mas maraming ganahan sa paninigarilyo, dadagdagan nila ng dadagdagan. At on top of that, mga preservatives. Kaya, kung titingnan po natin sa mga census ng mga hospital, number 1 na po ang cancer. Because cancer is parang seen in all parts of the body, from head to foot, ika nga po. Smoking sa bibig, sa lungs, sa pancreas, lahat. Akala po ng mga kababayan natin ay sa lungs lang. Di ba kahit nga daw sa buhok, no? Pagka naninigarilyo kayo, yung dulo ng buhok. Yung buhok mo mismo, amoy sigarilyo. From head to toe po actually. Mula sa dulo ng buhok hanggang sa dulo, hanggang sa kuko mo talaga, maapektuhan. Napakapangit talaga. Pero kanina meron akong very interesting na narinig. You've mentioned second-hand smoking, which is medyo alam na namin po yun. Yun yung pagkatabi mo, halimbawa yung asawa mo, kahit hindi ka naninigarilyo, binubuga, masama din. Paano po yung third-hand smoking? Sige, yung third hand smoke, yun po yung mga dumidikit po sa damit, sa kurtina, sa sahig, sa mesa, sa lahat po natatamaan po ng usok na yon. Yung inhale, yun po yung first hand. Yung buga, second hand. Pag bumagsak po yun sa sahig, third hand. Dumikit po sa kung saan man, third hand. And it secretes parang
nagiging tobacco-specific, nitrosamines po siya, which is also carcinogenic. Kaya nga po, pag sasabihin po minsan ng mga tatay, halimbawa po, nagkasakit po kasi yung anak or yung asawa, lumalabas naman po ako pag naninigarilyo. Ngayon po, okay, fine, lumabas ka. Pagpasok mo, nakadikit sa damit. Ayun. So, ngayon dadating yung baby mo, 2 years old, 3 years old, daddy, magpapakarga. Tapos, ay, baby, ganyan ka naman. Di, mumudmud mo pa yung ulo ng bata sa damit mo. Tapos ilalapag mo siya, gumagapang halimbawa yung bata. Di dumidikit ngayon sa mga kamay niya. So, yun po yung third hand smoke. Oh, very dangerous pala talaga. Tapos yung 7 components na yun ang pwedeng ma-acquire ng bata. So, dito po, nabanggitin niyo po ang cancer, di ba? Kanina nga nasabi ko na pabata ng pabata ang mga kabataan ngayon na nagtatry na mag-smoke. Does it have to do anything with the length of smoking, yung pagkakaroon ng cancer nila? Isa ba to sa mga nagiging rason kung bakit pabata ng pabata ang mga tao ngayon na nagkakaroon po ng cancer sa buong mundo? Nag-uumpisa po sila maaga kasi tulad po na nabanggit mo, 7 years old. Oo. Sa ibang bansa may 4 pa eh. Talaga? So 2 out of 5 of our teenagers now from 13 to 15 years old naninigarilyo na po sila. So unfortunately sa aming assessment din, parami din kasi ng parami yung chemicals and they start early. So natural po, nagiging mas matapang yung sigarilyo at maaga nag-uumpisa. Kaya po, we get cancer patients as young as 25, 26, 30 years old. And then, this is cancer of the lungs. Not only po, Mas marami pa pong ibang diseases. Pwedeng merong cancer of the lungs sa iba't ibang parte may cancer din dahil umiikot nga eh, no? Okay. At ayan po mga kasabahay, alamin na po natin. Yes, go ahead, Torley. Tanong ko, no, how do you encourage people to quit? Meaning, kasi di ba minsan meron ka mga kaibigan, kapamilya, kapuso, kasambahay na nagyoyosi. Tapos ikaw naman, concerned ka sa welfare nila, sabi ka ng sabi, uy, wag ka na magyosi, masama yan. Walang nadudulot yan. Sila, ano ka ba? Bakit ba? Huwag kong makialam. So how do you make them realize na wag ka na magyosi? Kasi doon ako hirap na hirap eh. Ako, for me, halos lahat ng mga kaibigan ko parang, wag na kayo magyosi kasi ako rin, papatayin nyo kasi lagi ko silang kasama. Sa office, ganyan din. Magmi-meeting kami, puro yosi. Lumalabas, nagiging KJ. Ikaw na ngayon yung minority ka sa kanila. So, paano po gagawin doon? Anong approach na sa experience niyo naging effective na ma-encourage sila to quit? Siguro, ako ba na ba? Ay, sige, Siguro po sabi nga nila, what you don't know and you don't see won't hurt. So kung ipapakita lang po natin sa kanila, may explain natin sa kanila kung ano po yung mga ill effects, kung ano talaga yung overall na masamang dulot ng smoking, siguro po mas magiging encouragement yon for them to stop. So sa tingin nyo, better tayo na dun sa mga boxes of our cigarette, merong mga picture dun, katulad sa Thailand, sa ibang countries, no? Actually, yun po yung pinopush ngayon ng DOH, yun yung pinaglalaban pa namin hanggang sa ngayon. Yun pong tinatawag na GHWL, Graphic Health Warnings. Kasi syempre, mas striking po eh. Iba tayo yung visual kasi eh. Mas salita ka ng salita, explain ka na explain yung mga hazards, mga ill effects ng smoking. Pero hindi mo siya maiintindihan hanggang hindi ka pa affected. So kung nakikita mo siya na sa pakete ng sigarilyo, pag open mo pa lang nung flip-flop, ano na siya eh. Totoo. Nakikita mo na yung may nabubulok na neck. Yes, So, syempre, yes. mas striking yun para sa'yo. Bakit ba ang lakas ng lobby ng ating tobacco industry sa mga ganyan? Yan, doktor. Boss ko kasi before si commissioner ng BIR, si Liwayway Vincentiato, and she went against, di ba, Fortune Tobacco. And yun yung parang advocacy namin ever since, yung malabi, na matanggal yung lobby ng tobacco industry na yan. Napakalaki po kasi ng income Yaman sa tobacco. And tobacco actually is addicting. Actually, we classify already smoking as not a habit, but a disease. It's nicotine addiction. So addiction, and addiction can, parang wala namang, ay mas okay ang addiction sa smoking kaysa sa addiction sa ganitong drugs. Addiction is addiction. So, that it is the nicotine that is causing it. It goes to the brain, causing all the sensations. Kaya po, ganoon.
Ang hindi pa maganda dito, legalize addiction. Kasi kung ang mga heroin, inuhuli ka pagka gumagamit ka or bawal bumili or magtinda, ito, anywhere you can buy. And then yung pang law natin na 18 years old pababa, hindi pa nai-implement talaga Hindi po dahil talaga. you can buy it in stores, di ba? So ano po ang advocacy po ninyo, ng grupo po ninyo para talaga namang mapaigting tong kampanya natin against smoking dito po sa ating bansa, dito po sa Pilipinas? Siyempre po, ang goal po natin, mabawasan po yung unang-una kasi, ayaw natin nagkakasakit ang mga kababayan natin kasi tumataas ang death rate because of tobacco-related diseases. We want to protect the future generation, ika nga po, ang ating mga anak. Di ba? Kasi makikita ng mga bata, nagkakasakit po sila. And bilang karagdagan po sa nabanggit ni Miss Riza, hindi lang po kasi minsan nakukuha sa takutan. It's the motivation. What will cause you to stop smoking? And usually, for most people, number one po ang pamilya. So if we help them realize that when they stop smoking, then they will protect not only yung kalusugan nila, but also kalusugan ng kanilang pamilya. Opo. Ayan mga kasambahay, we have to lead by example. Kung kayo po ay nagsisigarilyo sa harap ng mga anak nyo, how can you ask them to stop smoking or not to start smoking kung kayo mismo po ay naninigarilyo? Meron naman po mga telepono na pwede po silang tawagan para makipag-ugnay po sa inyo, di ba, Doktora, ma'am? Yes, meron po, pwede po kayong tumawag or bumisita po sa clinic namin sa Lung Center. Ang phone numbers po namin is 924-6101, local 267. Mondays through Fridays po kami. Ina-accommodate po namin yung mga clients, we call them clients. 8 a.m. to 5 p.m. naman po yun. May mga rehabilitations din na nire-recommend kayo, no? Usually po, parang pagdating po sa program, counseling kami, but we usually give them alternative activities. Kasi yung iba naman bored lang. No, ganun. So we tell them you go to gym, marathon, etc. Totoo. Yung iba walang magawa, walang trabaho, kaya naninigarilyo na lang. Okay, salamat po ng marami. Dr. Aglaina Ong Cabrera po ang ating medical specialist to Department of Pulmonary Medicine, Program Director po ng Smoking Association Program ng Lung Center of the Philippines. And of course, kay Miss Riza San Juan, Program Coordinator naman po ng Smoking Association Program ng Lung Center of the Philippines. Salamat po ng marami and good luck sa inyong pong advocacy.